Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong bagong video na itatakil ngayon. Ito'y galing kay Philippine Defense Enthusiast. Sabi nga niya dito, 6 Japan Bukuma Destroyer Escort may start to be decommissioned. Diba? Parang natakil na natin to. Diba? Kasi isa to sa mga possible na pwede nating ingiin sa Japan. Diba? Itong mga Bukuma Destroyer. If I'm not mistaken, ito yata yung na-vlog din natin. So, lagi natin nakakalimutan kasi kung ano yung mga na-vlog natin. Yun ang natin, problema din natin. Di ba mga idolo? Yun ang problema natin sa atin. Pero ito nga, isa to sa mga pwede nating hingin sa Japan o pwedeng bilhin sa mababang presyo. It depends, di ba? Kung ano. Siyempre, kung anime to, hindi naman lahat mapupunta sa atin din yan, di ba? Kung pwede nga lang lahat yan. Pag dinikomisyon ng Japan, hingin natin lahat, di ba? Why not? Pero syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, ibibigay nila lahat yan. Pwede rin siguro sa allied ibang allied countries na ka-allied din nila. Kung ka-allied, yun, pwede rin din na ibigay doon o pwede bilhin din ng ng ibang bansa, di ba? So, pero sana isang Pilipinas na makakuha na ito. Di ba? Kasi Japan is Japan, di ba? Japan made, di ba? So, hindi naman siguro ganun ka-expensive ng mga yan nito. I-maintain nito, di ba? Kaysa sa Amerika, talagang yun, grabe yung maintenance nun. At na mababa presyo, mamumulubi ka naman sa maintenance. Pero siguro ito, hindi naman siguro. Cost effective naman siguro din to. Hindi ko rin alam itsura. Yan ba yung itsura nun? Di ba? At least, destroyer to, di ba mga idolos? Wala pa tayo destroyer, di ba? Kasi isa yan sa mga malalakas na barko, ibig sabihin, kompleto. Mas malakas pa sa frigate. Diba? Kasi Corvette, OPV, Corvette, frigates, then destroyer na. Diba? Pero alam ko kasi mga unang panahon yung mga destroyer kasi may nilalaro ko dati ng mga sa cellphone yung mga warship parang gano'n. Diba? Yung mga destroyer nila maliliit, parang mabibilis din. Yung puro torpedo lang ang dinitira no, talagang papalibutan ka, lalapitan ka, tapos titira, daming torpedo. Sira, wasak ka na, di ba? Parang destroyer nun eh. So ngayon, iba na ang destroyer natin ngayon. Talagang kompleto sa mga kagamitan. Di ba? May BLS, mga C-Star, mga ganyan. Kompleto. Kompleto talaga sa mga kagamitan. Di ba? Pag-depensa o pang-opensa. Pero alam ko noong unang panahon nga. Kasi mga inaano ko noon, mga ginagamit ito, mga Yamato, mga ganun. Kung yung founders na Yamato. Mga ganung barko, di ba? Pero tingnan natin to. Panoorin na nga natin. Yun, palit lang eh. Matapos magserbisyo sa kanilang Navy ng 35 years, nakatakdang ireretiro na ng Japan. Sabi, no? 35 years, no? Tapos kung ibibigay sa atin, more, another decade and another 2 decades pa. No? Kasi gano'n talaga eh. Kailangan talaga natin. Maski luma yan, kasi mga World War II pa yan ginamit. O ano pa, ilang taon na. Ilang dekada na eh. Kung magagamit pa naman natin, why not? Kasi sila naman dinidecommission nila yan kasi nga may papalit na. Diba? So gumagawa na sila ng bago. Kaya nila dinidecommission. Hindi sila yung parang pandagdag lang, kumbaga talaga nagbabawas din sila. Pero tayo, yan ang pagkakataon din natin, ating bansa, na makakuha yung ganitong barko na decommission na ng Japan o ng US, kung saan man, na possible na pwede pa natin magamit, di ba? Kasi ganoon talaga kulang tayo sa budget siyempre, kukunin pa rin natin yan, basta magamit natin pa ng ilang taon pa, di ba? So, gagamitin talaga natin yan kasi, yun nga parang mas marami pa tayong ship, di ba? Para hindi na tayo mabuli-buli pa kahit nasabihin na, luma na yan. Pero at least, di ba, meron tayong kagamitan. Yun ang may importante doon. Ang lahat ng kanilang Abukuma-class destroyer escorts warships sa 2027, na nangangahulugang as early as this year,
ay maaring mag-uumpisa na ang pag-decommission sa iilan, at 2027. papalitan na ito ng mga mas latest at mas capable na Mogami-class frigates. Yan nga. At Dami. dahil sa walang mga problema ang mga destroyer escorts na ito, dahil niliretiro lamang ito para papalitan ng mas malakas at mas capable na mga frigate, Yan nga. Yun ba yung sabi ko kanina. So, Japan made eh. Siyempre, maintain nila yan. Kahit na i-decommission nila yan. Siyempre, meron silang pampalit na mas modern, na mas malakas din, di ba? Kaya nila i-decommission yan. Pero tayo, that's our opportunity na makuha yung ganyang barko. Di ba? Kahit na 35 years na yung barko na yan. Wala. Kailangan natin yung capability niyan at kailangan din natin ng dagdag na barko para sa ating Navy. Kaya, kailangan sana sa ating gobyerno ipursun nila yan. Kasi talagang kahit 2027 pa, if I'm not mistaken, kung sabi niya kanina sa video, 2027. Di ba? Kaya kung saglit na panahon na lang yan, ilinya na natin yung sarili natin yan. Ilinya na natin yung bansa natin sa Japan na magkaroon nito kahit dalawa. Di ba? Kasi dalawa is, at least makakadagdagan yung barko natin. Yun naman importante. inaasahang ibibigay ito sa mga kaibigang bansa. Ang Abu Qumut class ay idinisenyo para sa coastal defense, Yung malit nga. kaya kapansin-pansin ang kawalan nito ng vertical launch air defense system. Umpisang ginawa noong 1988 hanggang Pero meron 1990. siyang mga C-Star yung katulad nun. Wala na siyang VLS. Pero yan, katulad yan. Yung 4 na tube. 2 tube. Mga ganyan. So at least merong ganyan. Kasi kinakailangan din natin. Di ba? At sana kung yung ibibigay sa atin yan, sa ibang allied na bansa atin. Pero sana, meron din tayo. Isa nga, gaya na sabi ko, isa, dalawa. May ganyang capability, talagang na natin yan. Swerte na talaga natin, di ba? At least may kahit na luma, may ganyang capability, di ba? Na nakomisyon noong 1989 ang pinakaunang barko sa class, ang Abu Qumah. 11 ang nasa plano noon na gagawin, ngunit 6 lamang ang na-deliver, kinansila ang 5 nito. Sa mga panahong yun, ay di pa ganun ka-agresibo ang China, at tahimik pa ang maritime territory ng Japan. Ngunit ngayon ay naging agresibo na ang China kaya nagmamadali na rin ang Japan na palakasin ang kanilang depensa, dahilan kaya nireretiro ang mga warships na ito, ng mas capable na mga warships, ang Mogami class. Bugami nga. Ang Abu Qumah ay may bigat na 2,000 tons, mas magaan kesa sa ating mga 6 na bagong offshore patrol vessels, ngunit mas mahaba ito, na nasa 109 meters, may beam na 13 meters, at draft na 3.7 meters. May propulsion ito na combined diesel and gas, na kayang maglayag sa bilis na 27 knots, at patatakbuhin ng 120 na katao. Okay din naman Meron itong air search radar, bagamat mas magaan siya kesa 6 na offshore patrol vessels, ngunit siya ay mas mahaba at maraming mga space para sa improvement ng mga sensors and weaponries, ngunit Diba? Ang dami pang space, so pwede natin i-upgrade din yan, di ba? Gusto natin i-upgrade. masitik ito sa mga offensive weaponry. Armado lang naman ito ng 8 Harpoon anti-ship missiles, at dahil destroyer Harpoon. escorts ito, ay armado rin ito ng anti-submarine rocket system octuple launcher, para pampuksa ng mga submarine. Armado din ito ng Autobreda 76mm gun bilang main gun, wala mang air defense missile system, ngunit meron itong isang Phalanx 20mm close-in weapon system, at meron din itong 2 HOS 301 Tripol 324mm torpedo tubes, para pa rin sa anti-submarine. Ayun, diba? Noong nakaraang taon, ay formal na nasa pinal ang kasunduang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan, na siyang magpapadali sa mga ugnayang pangmilitar ng dalawang bansa. Correct. Ayon sa napagkasunduan noon ng Amerika at Japan, ay tutulungan nila ang AFP Modernization Program ng Pilipinas, sa pamamagitan ng pagbigay ng anumang mga kagamitang pandigma, na kaya nilang ibigay. Nangangako ang Japan na magbibigay ng mga kagamitang pandigma. Pero nga dati, di ba? At least talagang yung Japan ngayon open na sila. Kasi dati talaga ayaw nila yan Hindi nila pinagbibili yung mga made nila, Japan made na mga ganyan. Navy, o naman, mga tangke, o naman. Kasi diba, dyan tayo nagpapagawa nga ng barko sa ating PCG, pero wala namang mga armament yun Wala namang wala namang automilara or something. Diba? Puro water gun lang. Kasi hindi nga nila ina-allow yun. Pero ngayon, at least may agreement na tayo sa Japan. Diba? Kung anong pwede nilang ibigay sa atin, may agreement na tayo. Diba? So, magandang pagkakataon yan
na magkaroon tayo ng mga kagamitan ng galing Japan. Diba? Katulad ng S-74, tank, tapos yung mga helicopter pa na possible ibigay din sa atin. Diba? Ito pa. Diba? Parang kompleto na. Pang surface, pwedeng pang air. And then ngayon sa ano naman, sa sea. Diba? So yun. Diba? Kompleto na. So at least diba, meron tayong maganda yan. May ganyan tayong agreement sa Japan. Diba? Talagang makikinabang ang ating military sa ano na yan, sa agreement na yan between Japan and the Philippines. Sa Pilipinas, at ilan na nga sa mga ito ay naibigay na nila, katulad ng mga mobile radar system na natanggap na ng Pilipinas, kahit hindi pa nagkaroon ng Reciprocal Access Agreement. Nababalito noon habang tinatalakay pa ang Reciprocal Access Agreement ng dalawang bansa, na maaring magbibigay ang Japan ng mga battle tank, air defense system, aircrafts, at mga Coast Guard vessels, nabanggit na rin noon na may posibilidad. So lahat yun, nasabi ko, di ba? So naalala ko pa rin kahit paano. Di ba? Natama rin naman ako, di ba? So, yun. So, ang daming pwedeng ibigay ng Japan sa atin, pwedeng decommission nila, di ba? O bibigay, o pwedeng benta nila na mas mababa ang presyo. At least, di ba? Japan made. Yan, di ba? Hindi na tayo mahihirapan pa maghanap. Di ba? Ng mga pwedeng bilhan. Itong Japan na pwedeng ibigay sa atin ng libre, di ba? As good na goods, di ba? Na magbibigay din sila ng mga warships. Wala pang balita kung ano talaga ang gagawin ng Japan sa mga warships na ito. Tayo ay umaasa na alam na ng ating Department of National Defense na nakaschedule na ang mga destroyer escorts na ito sa retire. Sana gagamit. Kaya di ba? Kung alam na yan, dapat pakipag-usap na tayo sa Japan. Pwede na tayo, makilinya na talaga tayo na maski isa o dalawa. Sabihin natin isa para naman magbigay din sila sa ibang bansa, di ba? At least, di ba? Mabibigyan tayo, di ba? Yan ang importante. Isa tayo sa mga mabibigyan. Ng Pilipinas ang magandang relasyong pangmilitar nito sa Japan, para kausapin kung pwedeng maging bahagi ito sa mga pangako na excess defense articles ng Japan para sa Pilipinas, dahil higit na kailangan ito ng ating Navy sa mga panahong ito. Correct. Ang Philippine Navy ay makakatanggap ngayon at sa susunod na taon ng 2 Miguel Malvar class na guided missile frigates, at 6 na offshore patrol vessels mula sa South Korea. Merong 6 na Abukuma class ang Japan na natatakdang So, hindi nabanggit yung, Bohang class. Di ba? Hindi nabanggit. So, additional din yun, di ba? iritiro. At malaking dagdag puwersa ito sa ating Philippine Navy kung sakaling ita-transfer ito ng Japan sa Pilipinas. Malaki din ang magagawa ng 6 na Abukuma class na ito sa pagpapatrol at pagbabantay sa ating mga teritoryo, lalo na ngayong mas garang. Pero hindi naman 6 yan. Napakaswerte na natin kung lahat yung 6 na yan ibibigay sa atin, di ba? Di ba? Bakit naman hindi? Di ba? Pero syempre, ayun, hindi man natin maging madamot o maging gahaman, kumbaga, madamot tuloy. Gahaman. Di ba? Kasi kung isi-share ng Japan yan sa ibang bansa na kalyado rin yung kaibigan niya, choice naman nila, pero wag tayo maging gahaman na kunin natin lahat. Di ba? Pero kung ibibigay sa atin lahat, hindi much better. Pero yun nga, wag tayo maging gahaman. Kumbaga, mahirap maging gahaman. Napaalala na ang pag-abuso ng Chinese Navy sa innocence passage rights ng mga barko, nang dumaan ito sa Mindoro Strait papuntang Sulu Sea, na hindi lang exclusive economic zone, kundi isa ng territorial waters o archipelagic waters. Bagamat allowed pa rin, Diba, salbahe, diba? Territorial waters na natin sila dumadaan, hindi na sa may exclusive economic zone, diba? Parang sobrang pambabastos na yan sa ating, sa ating bansa, diba? At nakalaki pang barko nila, diba? Kaya kailangan talaga natin ng kailangan pa natin ng extra talaga o dagdag puwersa para sa ating Navy, diba? Para naman sila, kasi grabe sila mambuli sa atin, no? Tingnan mo naman yan, no? Grabe. Kaya kailangan talaga paspasan na talaga, magkaroon tayo ng mga assets na pang-Navy. sa area na ito base sa International Maritime Law sa mga innocence passage, kaya di ito pwedeng paputukan ng ating Navy, ngunit kapansin-pansin talaga ang pagpabagal ng takbo nito na nasa 6 knots lamang, na dapat sana ay tatakbo sila ng normal cruising speed,
na parabang naghahamon sa atin. Sa kasalukuyang tensyon ng China at Pilipinas ngayon, may dahilan ng Pilipinas na e-forfeit ang innocence passage rights ng China sa area na ito. Nakashadow naman ang isa sa mga maliit na interdiction craft ng Navy, kaya makikita ang layo ng deprensya ng laki at capability ng bumuntot at binuntutan. May mga warships din ng Pilipinas na nakamonitor sa pagdaan na ito ng mga warships ng China, na pinaniniwala ang dadalo ang mga ito sa isang naval exercise, kaya dumaan sila sa area na ito bilang shortcut. Kung merong Abu Kuma class, di na nakakahiyang bumuntot at mag-monitor sa mga warships na ito ng China, Correct. dahil pareho silang capable na Kasi sa craft natin yan lang yan, maliit lang yan, di ba? Tumunon, sobrang laki nun. Talagang babaliwalain lang tayo niyan, di ba? At least yan, kung meron tayong ganyan, 109 meters, if I'm not mistaken, di ba? Bubuntot sa kanila, ako, baka sila, panic din sila, di ba? Kasi interdiction nga craft lang ating ang pinambubuntot pero syempre naman yan, nakasubaybay naman natin mga warship, pero syempre di ba yung mga warship natin di ba naman ganun karami, di ba? Kaya kailangan talaga ng dagdag pa mag-inflict ng damage sa isa't isa. Ang Abu Kuma ay mas capable pa kesa sa ating mga Jose Rizal class, ngunit mas capable ang mga Malvar class sa kanya, maliban sa anti-submarine. grabe, di ba? Mas capable pa yan yung Abu Kuma kaysa sa ating mga Rizal class, di ba? Bago yun. Mga 4 taon lang siguro yun. Ito 35 na, pero mas deadly pa kaysa sa o mas malakas pa kaysa sa ating mga Rizal class. Diba? Kaya kailangan talaga ipuspusan din, i-upgrade pa yung ating yung Rizal class natin, di ba? Kasi sayang. Bagong-bago, kaya kailangan natin dagdag pa na ammunition sa mga armaments ng barkong yun. Warfare, dahil meron siyang ASROC October Opal launchers, bagay na wala sa Malvar class. Nawala? Bagamat alam Rizal class, mas capable ang mga Malvar class sa kanya, maliban sa anti-submarine warfare, dahil meron siyang ASROC October Opal launchers, bagay na wala sa Malvar class. Bagamat alam nating mas tahimik ang ating Department of National Defense ngayon, di tulad noon na agad na nagbabalita ng ilang mga proyekto, kaya di natin alam baka kinakausap na ng ating Department of National Defense ang Pero okay din yun ilihim nila, di ba? Parang wala ting alam yung ito. Di ba? Binabalag natin, siyempre magkaka-idea rin ng China, pero at least, di ba, hindi masyadong binubulgar din na talagang kinakausap na ba natin, kasi ito possible lang naman may decommission pa lang so hindi pa naman natin sinasabi na kinakausap na natin, sana kausapin, pero hindi nga, in reality wala naman tayong idea kung kinakausap na ba talaga o hindi, para hindi rin magkaroon ng idea yung kabila, di ba? Kasi nga minomonitor din nila yung mga yan. Kung ano yung mga natin, binibili natin, o pinupugure natin, o binibigay sa atin, nakamonitor din yung mga yan. Kasi para alam nila yung mga galaw din natin. Diba? Japan patungkol dito. Ngunit kung wala pa man, sana bilasan na nila, at unahan na ang ibang bansa, dahil tiyak na maraming bansa di lang sa Southeast Asia ang magkaka-interes sa mga warships na ito, dahil di lamang sa seaworthiness status nito na tiyak magagamit pa ng napakaraming taon, kundi sa capability nito na maging isang napakalaking force multiplier sa anumang navy sa buong mundo. Correct. Matapos ang pag-aabuso ng China sa territorial waters ng Pilipinas, nagreklamo naman ang China nitong nakaraang araw sa Pilipinas. Dahil pinuntahan ng mga fighter jets ng Pilipinas at mga long-range bombers ng Amerika, sa mismong area ng Scarborough Shoal, at nagsagawa ng mga aerial exercise at pagpapatrol sa itaas nito, tulad ng pag-intercept ng mga hostile aircrafts. Bagay na ayon sa China ay isang pagsisira ng Pilipinas sa kapayapaan umano sa rehiyon, dahil iniimbitahan umano ng Pilipinas ang mga dayuhang puwersa na Pero pag sila gumawa, okay lang, di ba? Pag tayo nang gumawa, kasi teritoryo nga daw nila. Iba naman yan. Grabe naman sila. Tinatanggalan talaga tayo ng karapatan no? Sa bawat kilos natin meron silang sinasabi.
Ang tindi. alam sa isyu dito sa West Philippine Sea. Hindi pa malinaw kung nakaka-experience ng pag-challenge mula sa Chinese Air Force ang nagpapatrulyang mga eroplanong ito ng Pilipinas at Amerika, ngunit sinabi ng Amerika na palaging nakahanda ang mga contingency plan ng US forces sakaling may gagawing hindi maganda ang China sa mga eroplano nila. Dagdag pa ng Amerika na huwag kalimutan ng China na may obligasyon sila sa Pilipinas na anumang pag-aatake laban sa mga barko o eroplano nito ay katumbas ito sa pag-aatake sa kanila at siguradong aaksyon agad ang Amerika kung mangyayari ito. Sana. Nilinaw ng Amerika na Hindi natin paitingin pa nila ang pagpapatrolya kasama ang Pilipinas sa West Philippine Sea, at asahang sa susunod ay kasama na ang mga kaalyado nito tulad ng Japan Air Force at Australian Air Force, na magpapatrolya kasama ang Philippine Air Force, sa mismong mga teritoryo nito sa West Philippine Sea, di lamang sa paligid nito. Saan ba tayo napunta doon? At pala kinat na natin yun, di ba? Kasi ang inan natin yung Abu Kuma class na destroyer, di ba? Pero yun nga sana in the future, di ba? Naman din natin lahat talaga, di ba? Yung mga ginagawa nating gobyerno, para walang idea yung kabalaban, wala. Ito nga natin, napili nating i-vlog mga kaganapan sa ating military, di ba? So, wag na lang natin siguro masyadong i-disclose masyado yung detail siguro, di ba? Pero ito kasi kailangan din natin to, pahingat, pandagdag sa ating Navy ship, di ba? Kasi magagamit pa natin talaga ito ng mahabang panahon pa, di ba? At sobrang sobrang lakas din nito, di ba? Nagpuwersa rin to sa ating Philippine Navy. So yun, abang-abangan na lang natin to, guys. Sana isa tayo nga sa mga mabigyan nito. So yun, maraming salamat sa video ni Philippine Defense Enthusiast. So lalagay ko sa description down below full video na to, pati po kanyang YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa kanya. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe din po sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button. At huwag niyo pong kalimutan na i-follow din po ako sa aking Facebook page na Alam Nyo Ba. At dito na po tayo nagtatapos. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi and God bless us all.